Aralin 3. Ibinibigay sa atin ni Jesus ang Eucharistia. Bilang pasasalamat, dasalin natin ang iniwan na panalangin ni Jesus, ang Ama namin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Masarap magkaroon ng kaibigan, hindi ba? Masaya sa pakiramdam ang may tunay na kaibigan. Masaya kapag may kalaro. Masaya kapag kasama ang mga kaibigan na kumain at magkwentuhan. Masaya lalo na kung may ginawa siya para sa iyo kahit mahirap dahil mahal ka niya. Masaya ang magkaroon ng kaibigan. Pinasasaya at tinutulungan tayo ng ating mga kaibigan. Ang unang paraan ng pakikipagkaibigan ay ang paggawa ng kabutihan. Masaya sa pakiramdam ang may tunay na kaibigan. Tayo ay magiging mabuting kaibigan kung tayo ay marunong magmahal sa iba. Si Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng isang mapagmahal na kaibigan. Paano? Alamin natin. Si Jesus ay espesyal na kaibigan natin. Dahil palagi siyang nagmamahal, hindi niya tayo kailanman sasaktan. At alam nyo, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay upang iligtas tayo. May mga kaibigan si Jesus na tinatawag na mga alagad. Minsan ay naghahapunan sila. Panahon iyon ng Paskwa. Huling hapunan ito ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad o kaibigan. Malapit na kasing ipapatay si Jesus ng mga taong ayaw maniwala sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga kaibigan na iaalay niya ang kanyang buhay para sa lahat upang mailigtas tayo sa kasalanan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nilalaman ng Biblia ang salita ng Diyos. Makinig tayong mabuti. Kumuha din siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ay hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga alagad. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, ibinigay niya sa kanila ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ito ang bagong kasunduan na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Ang kasunduang ito ay pinagtibay ng aking dugo na mabubuhos alang-alang sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ang naintindihan mo sa kwento? Sinasabi sa kwento na inalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin upang mailigtas tayo sa kasalanan. Ito ang patunay ng kanyang pagiging tapat o tunay na kaibigan. Ang isa pang tanda ng pagmamahal ni Jesus bilang kaibigan ay ang kanyang pag-iwan ng isang alaala. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ibig sabihin, iniutos ni Jesus na dumalo tayo sa banal na misa bilang espesyal na pag-alaala sa Kanya. Tuwing banal na misa,
Inaalala natin ang kanyang pag-aalay ng buhay. Ang tinapay at alak sa banal na misa ay nagiging katawan at dugo ni Jesus sa pamamagitan ng isang milagro o himala na bunga ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang tinapay na ito ay banal. Ito ay nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Pinapalakas tayo ng tinapay na ito na gumawa ng kabutihan. Kaya, ito ay tinatawag nating tinapay ng buhay. Maaari din itong tawaging banal na komunyon o Eucharistia. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Isa siyang mapagmahal na kaibigan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Paano mo ipapakita ang iyong pagmamahal kay Jesus sa Eucharistia? Magdasal, simba, at gumawa ng mabuti. Activity time. Panuto. Tukuyin sa loob ng kahon ang tamang sagot para sa bawat patlang. Banal na misa, Espiritu Santo, kaibigan, pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay, Eucharistia o komunyon, tinapay ng buhay, kaluluwa. Handa na ba kayo mga bata? Handa na po kami! Si Jesus ay ating kaibigan! Ang tawag sa tinapay o ostia na naging katawan ni Jesus ay tinapay ng buhay. Sa banal na misa, inaalala natin ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay. Ang tinapay at alak ay nagiging totoong katawan at dugo ni Jesus sa banal na misa sa pamamagitan ng milagro o himala. Espiritu Santo. Kapag tinanggap natin si Jesus sa banal na komunyon, lumalakas ang ating kaluluwa. Kailan natin tinatanggap ang banal na komunyon? Banal na misa! Nasagutan niyo ba ang bawat tanong? Mahusay! Dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong sarili ng palakpak. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Panginoon, maraming salamat po sa pag-aalay mo ng buhay para kami ay maligtas sa kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin ng lubos. Tulungan mo po ang aming pamilya na palaging magmahal tulad ng iyong pagmamahal sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.